Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa ating pagdulog sa hapag ng Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mong aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming ginagawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salim at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay hari ng katarungan. At siya ang hari ng Salim na sa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan, tulad ng anak ng Diyos. Siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos, at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng Poon sa hari ko at Panginoon, "Maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ng kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginoon, may pangako na ito'y tiyak mangyayari.
Ganito ang kaniyang sansay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magsitayo po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga tao nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sino kaya ang mas madalas nating bantayan? Ang sarili natin o yung kapwa natin? Yung ginagawa natin o yung ginagawa ng iba? Yung sinasabi natin o yung sinasabi ng iba? Naitanong ko ito sapagkat itong mga nakaraang araw magpahanggang ngayon, ang himig ng Ebanghelyo ay tungkol sa banggaan ni Jesus at ng mga Pariseo. Sapagkat itong mga Pariseo, wala nang ginawa kundi bantayan ang lahat ng sasabihin at gagawin ni Jesus. Para bagang sila'y nabuhay, para magbantay sa buhay ng iba. Partikular sa buhay ni Jesus. Ito namang si Jesus, maliwanag sa kanya ang kanyang misyon. Naparito siya para mangaral, ihatid ang mabuting balita, paghariin ang Diyos sa lupa, magpagaling ng mga may sakit. At hindi siya natitinag anuman ang pagbabantay na gawin sa kanya. Anuman ang sabihin, anuman ang pananakot na ihatid sa kanya. At
At ang nababantayan nito mga Pariseyo ay mga bagay na nakikita nila sa labas, sinasabi at ginagawa. At sa totoo lang, yun lang naman ang pwede nating bantayan sa ating kapwa. Hindi natin kayang bantayan ang iniisip, ang niloloob ng ating kapwa. Yung sinasabi nila, ginagawa nila, kaya nating bantayan yan. Pero yung laman ng loob, isip at kalooban, hindi. At yun naman si Jesus. Ang hindi alam ng mga Pariseyo, binabantayan din sila ni Jesus in a subtle way. Bakit? Anong sabi? Batid ni Jesus ang niloloob nila. Kaya siya nagtatanong, bakit kayo ganyan mag-isip? Why do you think like that? Bakit ganyan ang inyong saloobin? Magandang na natin sa ating sarili. Totoo, maaari natin bantayan ang isip, kalooban, ang ginagawa at sinasabi ng ating kapwa. Pero hindi natin kayang bantayan ang kanilang niloloob at isip. Paalala sa akin at sa atin. Una sana nating bantayan ang ating sarili, ang aking sinasabi, ang aking ginagawa. Bago ko laging sundan sa Facebook, ano na ang pinost itong aking kaibigang ito, ng aking kasamahang ito. Mas tingnan natin ang ating sarili. Lalo tigit, ang nilalaman ng ating isip at puso. Sapagkat sa likod ng ating salita, sa likod ng ating gawa, meron niyang intensyon, meron niyang motibasyon. Bakit ko ito sinabi? Bakit ko ito ginawa? Walang pwedeng magbantay niyan. Kahit ating magulang, hindi natin pwedeng sabihin, Mami, Daddy, bantayan niyo yung laman ng isip at puso ko. Yung motibasyon, bakit ko ginagawa ito? At doon mas particular si Jesus. Doon sa hindi nakikita. Pero alam natin sa ating sarili, bakit natin ito ginawa? Bakit natin ito sinabi? Bakit ganito ang ating ipinakita? Ang tawag dyan, mga kapatid, self-awareness. Kamalayan sa sarili. At doon nagsisimula ang kabanalan. Hindi kapag tama ang ginagawa natin, hindi kapag tama lamang ang sinasalita natin, kundi tama ba ang iniisip ko, ang nilalayon ko, ang kalooban ko, ang pinaplano ko. Tayo lamang ang pwedeng magbantay noon. At, yun ang pwedeng gawin sa atin ni Jesus. Minsan kasi unaware tayo, unconscious tayo, so wala tayong self-awareness. Kung meron man masyadong mababaw, kulang, let us allow Jesus to expose yung mga hidden agenda natin sa buhay. Nang sa gayon yung lahat ng ating ginagawa, nagiging pure ang ating motive. Wala tayong pailalim na nilalayon. Bakit ko gagawin to? Kunwari pupurihin, pagtalikod, sisiraan. So pagkukunwari lang yung pagpupuri ko sa iyo, sapagkat ang totoo, gusto ko lang kunwari makuha ang atensyon mo. Pero sa niloloob-loob ko, ang ultimate goal ko, gusto kitang siraan. And that is dangerous. Dangerous bakit? Una, hindi tayo nagpapakatotoo sa ating sarili. Ang totoo sa sarili yung tugma, ang labas at ang loob. Totoo. Ang tawag dyan, may congruence. Parehas. Yung laman ng loob at yung nakikita sa labas. Kumisan yan ang napakalayong distance na mahirap paghugpungin. The distance between the inner and the external life that we have. At yan ay mangyayari, unay sa biyaya ng Diyos. Pangalaway sa ating effort, sa pamamagitan ng ating constant self-awareness.
Sana bago natin gawin, bago natin sabihin, lagi tayo nagtatanong sa aking sarili, why am I doing this? Why am I saying this? Bakit ko gagawin ito? Bakit ko sasabihin ito? Father, what if nakita ko, I have impure motivations against this person? Bring it to the Lord. Panginoon, nababasa mo ang isip at kalooban ko. I offer them to you. My impure motives, my impure thoughts, my impure intentions against this person. Purify them. Linisin mo po ako. Kaya mahalaga mga kapatid, yung pagtahimik. Di ba yung tubig, pag binubulabog natin, hindi natin kita yung ilalim. But if we want to see what's at the bottom of the sea, of the river, we have to allow the water to come down. Kaya pag tahimik ang tubig, hindi gumagalaw, kita natin ang ilalim. Same thing. That's what happens to us when we come to silence. Kapag tayo tumatahimik, nakikita natin. Yun ang yayari sa ating kalooban. At yun ang ngayon ang dadalhin natin sa Panginoon. Huwag tayong matakot, ano man ang makita natin. Yan man ay marumi, kasalanan. Ang mahalaga makita natin at ma-realize natin anong gagawin ko sa kasalanan kong ito. I have to bring it to the Lord. He will be the one to purify me. He will be the one to make me whole. I have imperfections. I am wounded. I am inflicted with sins. And yet the Lord is my Savior. Hilingin natin mga kapatid sa Panginoon, maiwasan natin ang mga ugaling pariseyo. Ano yon? Wala nang ginawa kundi ang bantayan ang kanyang kapwa. Tamuika ayon ay bantayan ang sasabihin at gagawin ng iba. Ang mas bigyan natin ng pansin ang ating sariling kaisipan, ang ating sariling kalooban, ang ating ginagawa, ang ating salita. At kung tuklasan natin, there is something wrong with my intention, with my motivation, in our self-awareness, katulad ng aming nabanggit, yun ang ating i-offer sa Panginoon. At siya ang maglilinis nito. And it does not happen once. It has to be done again and again. Sana po yung inyong pagpunta dito sa shrine ni Padre Pio, hindi lang yung healing of the body, bodily illness, kundi healing of our intentions, of our motivations. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang hapit, ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang laala ng anak mong nag-alay,
Ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang kaparito mong anak, na siyang nagmulat sa ulan, sa pilayay ng palakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, ang At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin, ay magkaisa sa pananalig sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangububuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa darating na January 23, isasagawa sa pambansang dambana ang isa sa mga misa ng 129 CBCP Plenary Assembly na dadaluhan ng lahat ng mga obispo sa Pilipinas. Sa araw na ito ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga misa ay matutunghayan ninyo sa ating screen. Mangyaring magabayan po tayo. Ikatlo, mga kapiyo, isang taos-pusong pasalamat po sa inyong tulong at suporta. Dahil sa inyong kooperasyon, matagumpay nating naitayo ang mga bagong comfort rooms. Ang disenyo ng mga ito ay isinagawa para sa inyong kapakanan at kaginhawaan. Minarapat din po natin lagyan ang mga ito ng turnstile gates para sa kaayusan ng pagpasok dito. At ang maliit na halagang donasyon na 10 piso ay para sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga ito at makatutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng pambansang dambana. Nais din po naming ipaalala ang responsibilidad ng bawat isa sa pag-aalaga sa mga lugar na ito. Samahan po ninyo kaming panatilihing malinis at maayos ang ating kapaligiran. Maraming salamat muli at patuloy tayong magtulungan para isikabubuti ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari pong pakilabas at pakihawakan ang mga religious articles na nais niyong pabasbasan. Manalangin tayo mga kapatid sa ating Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.